Oops. Ako, matindi din ang pinagdadaanan. Dating sa pananalapi, nag-struggle din ako. Alam niyo yan. Oh, alam niyo yan. But in spite of that, nandoon pa rin ang aking pagmamahal sa Panginoon. Kulang pa nga eh. So I give the tithes. Kahit hirap, I give the tithes. Hindi ko alam kung paano ako pagpalain ng Panginoon. Alam ko lang na talagang hindi ako pabayaan. I've been through with a lot of problems sa buhay. Yung binan ko, matay recently. Yung kapatid naman niya, 1 linggo lang ang pagitan. Sumunod din. Oo. Kapatid niya. So, apat sila, 2 na lang natira. Talagang ganun. Okay. Tapos, may problema din ako sa amin. Sa aking side. May problema din ako sa sarili ko dito sa Saudi Arabia. Aasikasuhin ko rin ang aking pamilya para makarating din dito. Kahit ganun pa man ang nangyari, problematic, lilito din ako mga kapatid kung ano gagawin. Oo. Kasi malaki ang tithes. Pwedeng hindi ko ibigay. Oo. Sa paningin ko, makakaresolve yun sa problema ko, pero there is something in my heart that do not corrupt it. Do not steal it. Amen. Because it is for the Lord. Amen. So I give. Salamat sa Panginoon. May pirang gawain kahit paano, brad. Amen. Bilangin natin kahit nagkanda abono-abono na ako. Pag i-abono, pag kukuhain ko kasi yung pira sa gawain kapatid, negative ang diretso. So, pag nangailangan na ako, kuha ako dyan. Pagkalam naman ko, Brother Andy, mag-meeting tayo tungkol dyan in the coming week. Paano natin talaga tutulungan ang gawain? Amen. Okay. Kasi may next tayo na bayarin pagdating ng October. Ang missions at saka si Pastor Ray talagang kinukuha talaga sa akin. Ngayon, hindi mayroong time na hindi nabibigay pero sinisikap ko talaga. Oo. Nagkataon nagbayad din tayo ng bahay kaya gano'n. So, I am praying that each and every one of us, ano ba ang may tulong natin sa gawain? Hindi yung ano ang makukuha ko sa gawain. Ano ang pakinabang ng gawain sa buhay? Ang pakinabang ng gawain sa buhay niyo, salita ng Diyos. Amen. Now, it is now your responsibility sa puso ninyo, papaano naman masustain ang gawain. Kasi ang Diyos ay, tayo lang din naman gagamitin ng Diyos para sa gawain. Ganun po yun. Hindi naman. Biblically, ganun siya. So, ang mananampalataya, dapat hindi siya masaktan pagdating sa pagbibigay. Alright? Because it is our responsibility. No? Pag ang isang mananampalataya hindi kayang magbigay ng tithes, ang ibig sabihin niyan, may crisis talaga siya sa pananampalataya. Okay? May crisis siya sa pananampalataya, bakit hindi niya kayang magbigay? Ibig sabihin, mabigat sa kanyang puso, mabigat sa kanyang ganun. Pero nagsabi ng Diyos prove me now, hero. Subukin niyo ako. Ang Diyos na nagsabi niyan. I will tell you one testimony. Okay. Naghirap ako, yung kumpanya minsan delay. Pero, sige lang, nagpatuloy pa rin ako sa tithes. Recently, yung dati kong kilala sa kumpanya, yan kagandahan pag if you're doing good. Tao talaga. Tinawagan ako. Sabi niya, kumusta na? Kumusta na raw ako? Sabi ko, tumawag ka after a long time. Kasi nawala ka before pandemic din eh. Yung pandemic na, ang pandemic 2020 yun. Oo, nawala. Tapos ngayon, tinawagan ako last week. Sabi ko, saan ka na? Sabi ko, dito pa rin. Itong lahi. So,
oh, saan ka na ngayon? Sabi ko, ito. Talaga naman, bakit hindi ka nagtrabaho sa akin? Sabi ko, ngayon ka lang tumawag eh. Sabi ko, kumusta ka na? Ano na ang balita sa'yo? Sabi ba naman niya, ito, may anak na ako. Uy, uy! Eh, sir, matabang-mataba yun. Ano, nagkaanak? Brad, oo. Mamaya nga, magkita kami. Dito kasi gusto niya makipagkita. Sabi na, punta ka sa bahay. May paliwanag ko pa sa'yo ang trabaho, ganito, ganyan. Kung paano, system. Ano ba trabaho yan? Admin, chicken. Yan. Sabi ko sa kanya, gusto niya akong magtrabaho sa kumpanya niyan. Sabi niya, mayroon na akong kumpanya. May partner ako. Ito, ganyan. Gusto ko pero huwag mo sabihin sa amo mo. Ay talagang pag sinabi na mo sa amo natin, ay talagang mayayari ako. Oo. So, magkita kami mamaya, mga pagkatapos ng panabahan. Ako doon, yung bahay niya na sa malapit sa may Uroba Road. Oo, unahan lang noon ng Kingdom Tower. Wala, malapit. So, pupunta ko yung bahay niya. Excited na raw siyang makita. Kasi sabi niya, I know your work. I know you can handle the work. I know you, Aris. I love you. I love you na, bro. Oo. Kaya ang gusto ni Kumari. Hindi trabaho na anak. Hindi trabaho na. Oo, I love you. Andyan! Hindi kasi kapatid ang turing ko sa kanya. Matagal kami nagsama sa trabaho. Sabi ko, kayong mga babae dito sa kanya, kapatid ang tingin ko sa inyo. Kapatid kong babae na maliit. Siyempre magaganda yung mga para manika doon eh. Pero kapatid ang turing ko sa inyo. Pag kapatid, wala kang mali siya. Ganun yun. Yan ang technique. Kasi biblical yun. Sabi nga doon sa Book of Timothy, your younger brethren as your sister. Tapos yung mga babaeng mga may edad na as your mother. So talagang wala kang mali siya. Oo, ganun yun ang application doon. So mamaya pag-pray natin, malaking bagay din yun. Kasi tanong siya magkano gusto mo? Sabi ko, hindi malaki, hindi din maliit. Oo. Kasi sabi na kaya mo pa bang magtrabaho? Sabi ko, pagkatapos ng trabaho ba, ganito, I don't care kung alas 6, alas 7, I don't care. Basta, tulungan mo lang ako. O sige, do not worry about it. Ang kumpanya ay 7 Solutions. Company dito sa Riyadh. Malaking kumpanya pala. Sabi ko, ang ganda naman ng kalagayan mo. Pwede bang lumapit sa iyo? Pwede bang magtrabaho na lang ko sa iyo? Tuwang-tuwa siya. Consulting pa sa consulting. Dili, kuan eh. 7 Solutions, 7 Solutions contracting company or company. Di ko alam, makikita ko yan mamaya na. So, pinakita ko lang sa inyo, though I struggle in giving, in ito, basta pinatuloy ko lang kasi sa Panginoon yan eh. Pero ang Panginoon, ang panalangin ko, Brad, dahil marami akong pinagdadaanan, maraming problema, di ba? Sabi ko, Lord, pag ganito na lang ko palagi, paano yung pamilya ko madala dito? Paano rin ang tsura ko? Anong gagawin ko? Ganito, ganun. But talagang nanalangin ko ba yun? Anong gagawin ko, Lord? Tulungan niyo po ako. Have mercy on me. At sinagot ng Panginoon. I don't believe na hindi po yun mabuti para sa akin. Pero wala naman eh. Katapos ng duty mo. Parang katulad dati ba? Nagtrabaho din ako, ganito, ganyan. Isang oras, 2 oras. Ay, mabigyan mo lang tayo ng para sa Panginoon. Tayo ng 4 o 5. Ay, maganda na yun. Sabi ko, so titingnan lang mamaya kung ano mangyari. Alam kasi nila kung paano ko magtrabaho. In admin. Nandito sa trabaho ko, sabi ko, Lord, sabi ko nga, boss, do not worry about the problem. Nandito naman ako eh. Sa mga trabaho, relax ka lang dyan. Maghanap ka lang kung anong trabaho mo. Basta nakadelegate naman yung trabaho dito eh. Oo, everything is fine. Everything is fine. Are up to date at mayroon talaga tayong sinusundan na time frame. Time schedule kung tawagin. So, huwag kayong mag-alala. Oo. Kami na nakipag-deal dyan. Oo. I'm dealing with the people in China, in Thailand, in Indonesia, dealing people in Italy, dealing people in Russia, ganito, ganyan. Kasi ganun ang procurement officer. Yun ang trabaho ko eh. Pagdating sa logistics, pagdating sa shipping, pagdating sa shipment, pagdating sa
negotiation pagdating sa trabaho. Sabi ko, delegate mo na sa amin yan. Aking trabaho yan eh. Oo. Bigyan mo lang ako ang tamang specs na ibigay mo sa akin, tapos quantity, and then go ahead. Oo. So, ang Panginoon yan ang nagbibigay. Sabi ko, Lord, ikaw lang talagang bahala. Alam niyo yung pinagdadaan ko eh. I give the tithes, Brad. Bilangin mo, Brad. Para may pira ang gawain. Oo. No, ang kailangan natin, yun ang mga kapatid. Walang ibang tutulong sa gawain kundi tayo lang din. Pag bumagsak itong gawain, mga kapatid, minsan i-allow din ng Diyos yan. Nababagsak ang gawain. Bakit? Because of the hardness of the heart. Na ng Diyos. Oo. Pag nalusaw tayo dito, ako, masakit po yun. Alala ninyong the potter and the clay, ang sabi ng Diyos, sinong ipadala ko doon? Ang sabi ni Jeremiah, here am I, O Lord. Here am I. O sige, punta ka doon. Pagdating na sa potter's field, Brad, tingnan mo yung pottery. Where is the glory? Yung palayok na ginagawa, yung pottery yan eh. Pag ganun ng potter, ang clay, sira-sira. Ganun din ang Israel. Diba? Ganun. Kaya ng Diyos sirain tong gawain kung gustuhin niya. For the hardness of our heart. Gusto niyo ba yan? Nawalan na tayong panambahan? Oh? Masakit sa akin yun pag ganyan ang mangyari. Oo. Wala akong ibang pinapanalangin. Lord, do not allow it to happen. This church na kung saan-saan na lang kami saan-saan lang kami sisilong. Pastor, mayroon ba sisilong kami dyan? Pag tingin mo doon, ano yung turo dito? Ba't ganun? Magugulat ka. Ano man doktrina dito tinuturo? Minsan mag-iingat po tayo sa church na sasalihan natin. Kasi mayroong mga katuruan dyan na makikita mo, ang doktrinal na. Alright? Dito mga kapatid, tinuturo natin ang tamang doktrina sa Biblia. Yun mga kapatid, I am saying na we must be faithful before the Lord kasi ang Lord, ang Diyos na ang bahala sa iyong buhay. Kahit pang iyong giving. Kahit pa ang iyong finances. Ang Diyos ang mag-ayos niyan. Diyos mag-ayos. Ganun yan, dahan-dahan. Ayusin mo niyan. I-restore ka ng Diyos. Mawalan ka ng 5,000 oxes. Mawalan ka ng ilang libong she asses and he asses and bullocks. Mawawalan ka na. Para mag si Job ba? Bakit? May mga sabians eh. Pinang hold up yung lahat ng mga bagay. Nawalan si Job. And here, nagkasakit din siya. O, tapos, nirebuke na siya ng asawa na, iwanan mo yung Diyos mo. Ano? Grabe. Grabe pinagdaanan ni Job. And yet, because of his faithfulness, the Lord restored him. The Lord restored him. Ni-restore siya ng Diyos, mga kapatid. Ganon din sa buhay natin. Ganon mga application niya. Alright? So, sige lang, patuloy lang tayo mga kapatid. Ako, sabi ko sa misis ko, by the way, yung anak kong babae, na-enroll na kahapon. O, in-enroll ko na talaga. Hindi pa kayo nag-ayos ng umpisa lang kayo nag-ayos ng papel dyan, pero na-enroll na yan. Oo. Hindi natin alam kung failure kayo o hindi, pero na-enroll na yan. Pangangatawanan ng Diyos yan, na makarating kayo dito. Financial provision, na makarating kayo dito. Hanap ang Diyos diyan ng paraan. Para Lord, into thy hands I commend these issues. Oh, talaga naman. Tapos darating pa ang hearing. Sa Monday na yun, Brad. Third hearing. Hindi ko alam kung anong mangyayari, Brad. Oh, hindi nag-appear ng first hearing. Hindi nag-appear ng second hearing. Pangatlo sa Monday. Hindi ko alam kung anong mangyayari. Into the hands of God, I commend it. Oh, nawa will favors me. Kasi, okay din yun eh. May pera din yun. Malaking bagay yun. Bigyan ako sa'yo. Ay! Bigyan ako sa'yo. Ibigay na lang. Sa iyo na lang kumay. Wala namang pera. Walang pera, mapihira. So, maraming ang negative
vibes doon sa opisina eh. Iniisip nila, talagang sinasabihan ako, pag kumpanya daw mag-declare ng bankruptcy, hindi ka talagang bayaran, sabi ko, patay. Tama din sa Oh, customer rin kaya pag nag-declare ng bank, oh, liliquid asset nila. oh, Merong meron ditong agency oh. sa liquidation, ibebenta lahat ng asset nila. Yung makukuhang pera doon, pwede sa Yun. 5%. Yun. So, mayroon pa rin akong kukuha. Meron. Yun. Yun pala eh. Oh. So, yun nga ang sinasabi na. Sabi ko, negative tong mga taong ito ah. Oo, sabi ko, sige lang. Ang Diyos pa rin ang mag-ayos niyan. May Diyos tayo, Brad eh. Whatever happens, it is God. Oo, ang Diyos ang may ano nun, kalooban doon. Oo, hindi natin alam kung paano. So, basta ako'y naniwala na may Diyos ako. Amen. Ako'y naniwala na may Diyos ako. Amen. Sila, hindi ko alam kung anong klaseng Diyos meron sila. Kitang-kita. Yan ang sinasabi ko sa inyo. Ang buhay ng mananampalataya, kapatid, ang buhay ng bawat isa sa inyo, parang karakter din yan ng Biblia. Yan ang i-preach natin ngayon. The lesson in the life of Samson. Sino si Samson? Pag Samson ang nasa utak niyo, sino ang sunod na karakter na meron ka? Si Dilima ba? Hindi, Delilah. Delilah. Nung may laya pa rin eh. Oh, Layla. Oo nga no. Oo. Oh. Si Samson kapatid, si Delilah, pangalawa na lamang niyang babae. Yes. Tama. Okay? Second wife na lang niya yan. Oo, kasi may nauna sa kanya. Wala kasi siyang kontento. Minsan, ang mga mananampalataya, maging ganyan ang itsura. Yeah. Bakit sinulat yung buhay ni Samson sa Biblia na hindi man maganda ang kinalabasan? Parang si Solomon lang din. So, ang plano ng Diyos, mayroong magandang plano ang Diyos sa iyo. Sabi nga sa Book of Jeremiah, you have an expected end sa buhay mo. Expected end ba sa buhay mo? Yung indo ng buhay mo for the glory of God. Pero mayroong mga karakter sa Bible na talagang failure pagdating sa dulo. Maganda naman ang una. Maganda ang simula eh. Pero pagdating ng kalagitnaan, unknowingly, ang biglang gumanon, parang buto lang ng mga senador. Gumanon, oh. Biglang gumanon. Nangyari 2:00 ng madaling araw. Sabi ni George Garcia, ay hindi po galing sa amin yan. Galing na, alala no? Galing sa pamilya ko. Gumanon, biglang gumanon. Oh, ganun ang mananampalataya. Ganda ng simula, pagdating ng kalagitnaan, abay, gumanon. Kung saan gumaganon-ganon, parang isda. Sa Arabic pa, inte samak. Oh, kida-kida. Oh, diba? Ganyan ang buhay ng isang mananampalataya. And we must learn something sa buhay ni Samson today. Amen? Amen. He is the representation of the believers nowadays, a new Samson in the modern day. Alright? Yan ang pag-aralan natin. Amen ho ba mga kapatid? Let us stand and let us read the Word of God. Right? Open the Bible in the book of Judges. Oh. The book of Judges, chapter 13. Chapter 13. Okay. Bago mag-Samuel yan. Okay. Chapter 13. Bago mag-Samuel, bago mag-Ruth. Okay. Andiyan na kayo, Brad. Judges chapter 13. Verse 1. Wala na, Brad. Pag i-type mo, J, D, G. Or J-U-D. Dalhin, pag J-U-D din, dalhin ka na sa Book of Jude. Yan, Judges chapter 13. Verse 1. 1 to 5. 1 to 7. Okay.
Judges chapter 13 verses 1 to 7. Okay, basahin natin ng sabay-sabay mga kapatid kasi 7 verses na naman yan at tatalon tayo doon sa Judges chapter 16 at sa verse 30. Okay. Sa verse 30. So, unahin mo natin ng 1 to 7 and then open tayo sa Judges chapter 16 verse 30. Okay. Yan mo na unahin natin. Okay. Andyan na ho ba kayo mga kapatid? Okay. Let us read. Judges chapter 13 verse 1. And the children of Israel did evil again in the sight of the Lord, and the Lord delivered them into the hand of the Philistines 40 years. And there was a certain man of Zorah of the family of the Danites, whose name was Manoah, and his wife was barren and bare none. And the angel of the Lord appeared unto the woman, and said unto her, Behold, thou art barren, and bearest not, but thou shalt conceive and bear a son. Now therefore beware, I pray thee, and drink not wine nor strong drink, and eat not any unclean thing, for lo, thou shalt conceive and bear a son, and no razor shall come on his head, for the child shall be a Nazarite unto God from the womb, and he shall begin to deliver Israel out of the hand of the Philistines. Then the woman came and told her husband, saying, The man of God came unto me, and his countenance was like the countenance of the angel of God, very terrible. But I asked him not whence he was, neither told he me his name. But he said unto me, Behold, thou shalt conceive and bear a son, and now drink no wine nor strong drink, neither eat any unclean thing, for the child shall be a Nazarite to God from the womb to the day of his death. In Judges chapter 16, verse 30. Man, let's read. And Samson said, Let me die with the Philistines. And he bowed himself with all his might, and the house fell upon the lords, and upon all the people that were therein. So the dead which he slew at his death were more than they which he slew in his life. Let's pray. Oh, Heavenly Father, once again, Lord, we thank you, God, for today. Salamat, Panginoon, sa sa pagkakataon na kami po ay makinig ng iyong salita sa pamagitan ng inyong Biblia, Panginoon. Pray thee, O God, please forgive us our sins committed against you. Cleanse us, O Father, from all our through thy Holy Spirit, help us to understand thy words that we may be able to apply in our daily life. Bless the brethren, bless thy words, bless us today. Use me as your vessel to preach thy words. All these things we thank you and we praise your name, in the name of Jesus Christ, our Lord and personal Savior. Amen. Upo na kayo mga kapatid. Salamat, Brad. Okay. Brethren, ano ho ba ang matutunan natin sa buhay ni Samson today? Marami tayong matutunan. Si Samson, mula sa tribo ni Dan. Si Dan ay tribe o isang anak, isa sa mga anak ni Israel. Si Israel ay si Jacob. Right? Minsan, ang mga karakter sa Biblia, mga kapatid, sometimes you have to research the origin, kung sinong origin. Si Samson ay sa origin o sa tribe ni Dan. Right? Parang ganun lang. Oh. Si Moses, saan ang galing? Anong tribo si Moses? Sa Moses ni Levi. Levi siya eh. Right? Si King David. Saan tribo si King David nang galing?
Galing siya sa tribe of Judah. Maraming mga karakter sa Bible kung saan nanggaling. Si Saul, si King Saul. Sa New Testament, si Paul. So, from the tribe of Benjamin. Amen. May mga ganyan yun. Alright? May mga pinanggalingan. Si Caleb, si Joshua, saang mga tribo yan nanggaling? Si Caleb, nanggaling sa tribe ni Judah. Si Joshua, nanggaling sa tribe ni, if I am not mistaken, from the tribe of Ephraim. Ganyan. May mga, ano yan eh, mga tribo-tribo. Alright? May mga tribes kung saan nanggaling yung mga famous character. You know ba? Alright? Ganun yan. Si Samson, from the tribe of Dan. Okay? From the tribe of Dan. Marami tayong matutunan dito. Samson is mentioned in the entire Bible 38 times. 38 times. Alright? 37 times in the book of Judges alone. Yung buhay ni Samson na-mention lang talaga sa book of Judges in chapter 13 through chapter 16. In the New Testament, he was mentioned also in the heroes of faith. Mga listahan ng mga faith. Na-mention din siya doon. Kaya nga lang, na-mention doon, what can I say more? Sabi ng writer doon. Ano ba masabi ko about Gideon, about Jephthah, Barak, yung mga judges yun eh. About Samson, si King David din. Ang ibig sabihin ng writer doon, ano masabi ko sa mga ito? May pananampalataya. At some point in their lives, they have faith. Amen. But sadly, brethren, mayroong mga panahon na sila din ay bumagsak. Parang ganun ba? Kaya nga sabi ng writer doon sa book of Hebrew, ano masasabi ko sa ito? May pananampalataya din naman to eh. At some point in their lives, may buhay din sila na nandoon ang pananampalataya sa Panginoon. Kaya ang maganda po eh. Pag tayo mga kapatid, ang pananampalataya natin sa Diyos ay very strong mga kapatid. No wonder nga ikaw ay pagpapalain ng Diyos. Magandang takbo. Pero if you start to fall away from God, if you start to backslide from God, malaman mo rin kung ano ang kahinatnan mo. Bakit? Sinulat yung mga bagay na yun, yung mga buhay nila for our learning in the book of Romans. Yes. Mga kapatid, tayo dito sa mundo, mga kapatid, alam naman natin, ng mundo ngayong ibabaw ay palala ng palala. Alright? Hindi natin alam kung kailan babalik ng Diyos, baka mamaya. O bukas. Kaya tayo ay nagsisikap din tayo, nagpupursige ang mga manampalataya para makadala ng kaluluwa. Katulad ni Brother Chris, salamat. Si Alvin nandito. Brad, naka-attend ka na naman ganito dito sa Riyadh? Sa Alcobar po na. Sa Alcobar, meron. Okay, amen. Meron. Naka-attend ka na ng, anong tinatinan mo doon? Ano? Okay. Ano? MBBA. Amen. Nagturo din naman sila ng tamang kaligtasan eh. Naturuan ka doon ng tamang kaligtasan. Matagal ka nag-attend doon? Pag may time po na. Pero kailang buwan, kailang taon? Months. May nag-witness tayo about salvation? For the record po, masip ako sa Pilas. Tamat sa Panginoon. Ibig sabihin, Brad, pag nag-rapture na, you are not left behind. Kailangan mag-receive. Yun! Brad, confirm. Confirm. Yan. Kasi tayo, sinusukat natin ang tao. Kasi mamaya, walang baon-baong kaligtasan to. Amen. Magpakalago ka, Brad. Brad, I want to see you panambahan dito. Kung dito ka. Parang lang ba ito, Brad? Who knows? Ikaw ay maging pastor dito, Brad. Di ba? Hindi natin alam eh. What do you think? Di ba? Ano sa malagay niyo? Saan si Brother Ryan? Wala si Brother Ryan. Nag-absent, Brad? Bakit? May overtime? Baka na-offend yun, Brad. Ganun ba? Amen. Kailan magpe-preach si Brother Chris?
Ayan, si Brother Ryan, ano niya yan, schedule. Kung matagal ko na ito, hindi na kayo narinig mag-preach eh. Oh. Ha? Next week. Oh, yan ang mag-preach next week. Oh. Preach next week. Tama, Brad? Oh. Preach, Brad. Preach the word of God. Oh. Be instant in season. Hindi ka nga. Oh, preach. What's problem? Oh. Total, pagka nagkamali kayo, ako naman mananagot eh. I-correct lang natin. Okay, magkalala. Basta wag lang sabihin, kapatid, ang paano makarating ng kalangitan ay because of your work. Wag yan. Kasi hindi yan ang kaligtas sa atin na pananampalataya eh. Amen ako mga kapatid? So, marami tayong matutunan sa buhay ni Samson. Oh. Samson ang Gulayat daw, sabi nila. Ano Samson ang Gulayat? Anong layo? Layo nun ah. Ay, si Gulayat, layo noon. Panahon ni King David yun. Ito eh, bago to. Bago King David eh. Oo. At may ang nauna, judges. Pagkatapos, kings. Oo. Ganun yun. Hira. May Samson ang Gulayat daw eh. Hindi, Delilah yun. Yun ang totoo. Ganun. Oo. Kaya nga sabi nila mga kapatid, in every Samson in our lives, there is Delilah. In every failure of man daw, there is always Delilah. Grabe talaga. Oo. Bumagsak si Samson dahil kay Delilah. Kaya nga may awiting Delilah. Alam niyo ba kung sino kumanta ng Delilah? Tom Jones. Tom Jones, yun. Panahon talaga natin, Brad. Samson was born with a purpose. Do you believe in that? Si Samson, ipinanganak na may purpose sa buhay niya. Parang tayo din. Ipinanganak tayo ng Diyos na mayroong purpose talaga. May layunin para sa buhay natin. Ano ba layunin natin sa buhay? Oh, para mamroblema ng ibang tao, yun bang, para maging kamote ka sa daanan, yan bang purpose ng buhay mo? Anong klaseng purpose yan? Dapat ang purpose ng buhay mo for the glory of God. Amen. For the glory of God. Kaluwalhatian ng Diyos, yun ang purpose ng buhay mo, hindi kaluwalhatian niya. Oh. And verse 1, and the children of Israel did evil again in the sight of the Lord. Kasi ganoon ang mga Israelites. Pag nagkasala sila, pinarusahan sila ng Diyos. Parang buhay natin yan eh, mga manampalataya eh. Maganda ang lakad natin, abay, amen, blessing. Sino ba namang ama na hindi matutuwa sa anak niya na mabait? Oh, yung anak mong pasaway daw be. Matutuwa ka kaya? Malulugod ka kaya? Hindi. The same way with us. Ano nangyari? They did evil in the sight of the Lord. And the Lord delivered them into the hand of the Philistines. 40 years, bro. Pag 40 years, ang tagal nun, no? Ang isang taon nga, haba eh. Ang 2 years contract mo nga, ang haba eh. Pero iba na ngayon, ha? Ang 2 years mo parang mabilis na. Sa kakabayan mo ng utang, parang naghahabol ka lagi. Hindi mo malayan, isang taon ka na naman. Oh, Brad, kailan ka bakasyon? Oo nga, you know? Talaga naman. The Lord delivered them into the hands of the Philistines. Ang Philistines, mga Gazites yan. Gaza. Taga-Gaza. Nawarak ngayon ba? Yan. Palestine ang tawag nila. Walang Palestine na word ha. Philistines. Oh, ay, ano din yung mga yan. Oh, ano nangyari? 40 years. And the Lord delivered them. Pag sila'y pinarusahan ng Diyos, pabalik na naman sila sa Panginoon. Lord, abay, ang Diyos hindi naman bingi eh. Bingi ba ang Diyos sa buhay natin? Bingi ba ang Diyos kay Samson? O kay Israel? Kay Israel? Hindi. God delivered them. Oh, God delivered them. Parang ikaw din yan eh. Subukin mong mag-backslide. Tapos ma-realize mo na naman, Lord, pabalik ka na naman sa Diyos. Abay, blessing na naman. Kung ngayon, na-bless ka na, overwhelmed ka na naman, balik ka na naman sa bata. Gano'n na naman ginagawa mo. Ang mahirap, mga kapatid, pag pinagpala ka ng Diyos at nakalimutan mong Diyos. God give it, God take it away. Daniel.
wala kang may pagmalaki sa harapan ng Diyos. Wala kang may pag. Ang clay, walang karapatan magtanong sa Diyos. Sa pattern. Pattern is God. Sabihin niya, bakit mo naman po nahawakan ng ganun? Parang napilo tuloy yung ulo ko, ganun tuloy ang ganun yung mukha ko. Wala kang karapatan magtanong sa Diyos. God is sovereign. God is sovereign that no one can question Him. Dahil yan. Kung ang buhay mo naglintik-lintik ka na, do not ask of God, but ask yourself. Ask yourself, what have I done, Lord? What have I done before? And the angel of the Lord appeared unto the woman and said unto her, behold, now art barren, barren ka, and bearest not, but thou shalt conceive and bear a son. Kita mo yung abomination ng Diyos doon sa babae, asawa ni Manoah. Talagang, ano ba ang ano mo? Barren ka, pero magkakaanak ka. Bay, comfort yan, sister. Okay, pag-pray natin. Ganun lang naman. Yung iba nga nasa ilalim ng tulay, binigyan nga ng anak ng Diyos. Padusing nga lang. O, hindi lang ganun mga anak nga sa ilalim ng tulay. Saan ka ba makahanap ng anak nasa ilalim ng tulay, magandang kutis, ganito, ganun, hindi. Binigyan nga ng Diyos yan. Tayo. O. Ano nangyari? Thou shalt conceive and bear a son. No razor. Walang razor na darating lalapat sa ulo niya. Wala bang, kuwan ba? Bunting or pangpugot ng buhok. O. Bakit? Ganon ang nasa right bow. Bakit? You are separated for the Lord. You are separated for the Lord. Yan ang purpose very clear na binigay ng Diyos sa babae. Ganyan ang purpose ng batang yan. Mula pa lang sa sinapupunan ng kanyang ima, sa iyong sinapupunan, ganyan na siya, for the Lord siya. Because He will be the Savior of the Israelites against the Philistines. Kita mo yan ang purpose ng buhay ni Samson? Sa isang iglap, babae lang ang pabagsak sa kanya. Ang pastor daw, sabi, pag bumagsak daw ang pastor, Brad, it's either kwarta o kwarto. Rinig ko yan sa mga pastor na mga o mga preaching. Pag ang pastor hindi mag-ingat, dalawa ang kalalagyan niya. Kwarta o kwarto. Yung ginagawa ng iba, nililigawan ng ibang membro. Ano ginagawa ng iba, sister? Pag-pray niyo rin ng pastor niyo. So, pag-pray namin talaga na kahit yung misis mo ay may panalangin talaga namin na makarating siya dito. Sabi ng pastor natin doon sa Pastrana, pagdating mo sa Riyadh, dapat maging blessings doon sa church. Kasi may mga asawa ng pastor, Brad, hindi blessings sa church. Maging blessings ka sa church. Sabi ko naman, pastor, pag hindi blessings yan, pauwiin ko lang din yan. Oo. Blessings yan. Kasi kami naman usap-usap kami, Brad. Naawa sa akin yun. So, sobrang tagal ko ng trabaho dito. Kaya nagka-diabetic ako. Kasi sabi ko, kung anong nasa lamisa, yun ang kinakain ko. Bakit? Para naman dito eh. So, wala naman si Sister Jen to araw-araw. No. Si Brother Lemuel, bigay yan. Pastor, ito, pag-neutralize ng sugar. Ayan, masarap yan, Brad. Hati tayo, Brad. No sugar. Coke, no sugar. Sugar na zero sugar. Mapihira. Sabi ko, pag makita natin ni Sister Jen ito, wala. Tatamaan talaga natin ito eh. So, kaya Brad, alam niyo, biyaya na lang ng Diyos na buhay pa ako. Biyaya na lang talaga ito ng Diyos. So, biyaya ng Diyos. Sabi ko nga, pag ako ay nagkasakit, Mama, huwag niyo akong dalhin sa ospital eh. Gagastos pa ako. Huwag ko dalhin sa ospital. Gagastos lang ako.
Bayaan mo na lang ako. Let the Lord do it. Siguro sabi ng Panginoon, mabihira, lagay na sa aking kamay yung buhay niya. Okay? Ha? Tingnan mo si Samson. Okay. Ano nangyari kay Samson? So, nasa right bow siya. Okay. Pag ito na, lumaki na siya. Ibig sabihin, pag mula bata, walang reason, brad. Brad, haba ng buhok yan. Sa movie nga, dreadlock ang buhok niya eh. Parang ng buhok niya, dreadlock ah. Oo. Dreadlocks. Oh. So, anong nangyari ngayon? Ito na, he came up, told his father, Mother, sabi na, Mother, I have seen a woman in Timnat. Kasi sa Philistines, may lugar, Timnat. Rooters of Philistines. Yan aking forever. Siguro sabi na, no? Oh, give her to me to wife. Oh, iyos talaga. Alam niyo kapatid, ha? Sabi pa niya, ang rason pa niya, kasi talagang gandahan ako sa kanya. She pleased me well. Brad, pag umibig ang tao, Brad, pag ang puso na ang ahamakin talagang, ba't Adan, wala ka nang magagawa. Oh, mahal mo na. Oo, mahal mo na. Oh, bakit ano? Tinignan ko naman, ano yung kanta niya? Sabi ko, bakit sikat yan? Pambihira. Oo. Alam mo na. Alam mo na. Alam mo na. Mahal mo na. Ni-research ko, brad. Oh, may kanta pala ng ano yan. Ibang klase. Wala ka nang magagawa. Akala mo kasi babae. Wala. Bang Adan. Ayun naman ka magpadintong pinakita. Sabi ko. Kasi mga kapatid, pag hindi ka rin mag-ingat, subukin ninyong maglakad sa Makati Avenue, brad. Sa gabi. So, subukin yung ganun na. Nangyari sa akin yan eh. Ganun pa. Hintay lang. Lumabig. Ano pa paano ko? Putis. Nagsalita na, brad. Tayo dyan sa pumihira. Delikado tayo dyan. Oo. Lady boy pala. Ha? Lady boy. Oo. Ganda pa ng hammer mo, okay? Oo. Grabe ang ganda ng mga bahay nito. Kung pag alam mo na. Oo. Iba't Adan. Oo, pagtingin doon, brad. Pumihira nung nagsalita na. Nalaman. Maano tayo, mapikindos. Mapikindos tayo, delikado, brad. Oo. Ano nangyari kay Juan? Ganda eh. Nagandahan ako sa kanya. Bigay mo siya. Without saying na it will hurt him. Without saying it will hurt him. Oh. So, anong nangyari mga kapatid? Anong nangyari? Ang nangyari doon, ganito. So, nasawa niya. Doon sa book of Deuteronomy, sa Leviticus at saka sa Exodus, brethren, ang utos ng Diyos, sa book of Deuteronomy, huwag kang mag-asawa ng hindi nyo kalahi. Yeah. Alright? Kasi uncircumcised ang mga yan. Yes. Yon ang utos ng Diyos sa Deuteronomy chapter 7. Hindi ka pwedeng mag-asawa ng hindi Hudyo. Oo. Kahit pa maganda yan. Bakit? Ang purpose kasi ng Diyos kung bakit sa mga Jew ka lang mag-asawa para ma-preserve mo ang iyong sarili. Ang palataya, ang inyong relasyon sa Diyos. Bakit? Kasi yung mga yan, ang Diyos ng mga yan ay iba. Dito mga kapatid, ang Diyos ng mga Philistines, ang pangalan, Dagon. Muntik ng madragon. Dagon, brad, ang pangalan ng Diyos nila. Oo. Kaya ayaw ng Diyos na mapangasawa mo yung mga yan. Dapat yung mga... Pero ito sa Samson, tigas ulo eh. Minsan ang mga manampalatay, ganun eh. Matigas ang ulo eh. Alam niyo ba yun? Imbes ang gusto ng Diyos, maglingkod ka. Magsimba ka. Hinihila ka talaga ni Satanas. Oo. Hihinahin ka talaga niya pumunta kung saan-saan. May sale sa Putlaker. Punta kami naman ni Limuel doon sa sa Putlaker tayo, Brad. Punta kami lang. Ganda ng punta. Sino kasama natin doon, Brad? Kahit tayo. Punta kami doon kay Putlaker eh. Pagdating namin doon, Brad. Na-scam tayo, Brad. Oo.
Oh, saan ba talaga yung sale na yan? Ano bang lugar talaga yun? Okay na, share pa ito. Ha? Ano na nangyayari sa mga mananampalataya? Minsan hihilahin ka. Ha? Hihilahin ka. So, hindi mo na pwede sisihin yan. Kasi si Satanas lang din naman nag-ano yan. Si Satan lang din yan ang gumagalaw dyan Ba't dalhin doon yan sa church? Maligtas pa yan. Di ba? Ganun. Makarinig pa ng magandang yan sa salita naman. Ayaw ko nga. Sasabihin ng asawa sa'yo, huwag kang magsimba. Sabihin ng asawa sa'yo, huwag kang magsimba. Pag magsimba ka, away na tayo. Maghiwalay ang color sa puti. Kapatid, minsan ang katigasan ng ulo ng isang manampalataya, pahamak siya. Alright? Mapapahamak siya. Ngayon, ito na. Si Samson, dahil malakas siya. Okay? Dahil malakas siya. Ang ginawa niya, pagka may labanan, right? Abay talagang ang istorya, naalala ninyo na ang weapon niya, panga ng hayop. Tama? Naalala ninyo? Panga, jawbone. Pagdating niya doon sa isang binyag, may leon na umutungon, ganito, ganyan. Talagang hinaharapan siya. Wala, ang lakas niya Hawakan lang yung bunganga na. Grabe yan. Pag kinakatay na yung mga Philistines, grabe. Bakit? Hindi naman sariling lakas niya Kung makikita ninyo, tingnan nyo. Kahit dyan, tingnan nyo. A young lion roared against him, and the Spirit of the Lord. Yan. Ito na. Pagdating sa labanan, kapatid, ang kapangyarihan ni Samson not came from his strength, but the strength came from God through the Holy Spirit. Yeah. The Spirit of the Lord came mightily upon him, and he rent him as he would have rent a kid, and he had nothing in his hand, but he told not his father. Kita mo kung paano niya hatiin yung leon. Sino daw ang lalaki diyan sa labas? Na pagka mahawakan ang leon, hati niya. Wala. Bakit? The strength came from God. Ganun lang din sa atin Pagdating sa buhay mo, ang victory or ang success ng buhay mo ngayon, Panginoon ang nagbigay niyan. Panginoon ang nagbigay niyan. Ang lakas mo, Diyos ang nagbigay niyan. Ang pera mo, Diyos ang nagbigay niyan. Anong blessings mayroon ka? Diyos nang galing yan. Now, let's see how you will manage it. Kita niya. Let's see how you will manage the blessings that you have. But pagdating pa lang sa tithes bar, bagsak na. Ang mangyayari dyan, i-allow ni Lord ang Diyos, i-allow ng Diyos paano kasirain. I-allow na si Satan para kumilos sa iyo. Ang masaklap dyan, God will harden your heart to expose you in your action. Ganun yan. Kaya malalaman mo na lang na sadlak ka na sa mga problema mo. Bakit? God allows the devourer na sirain ka. Expose you. Bakit? Lahat ng dyan, God, pwede siyang kumilos kahit saan Si Satan, pwede rin gamitin ng Diyos yan Si Satan is just an ordinary being. He is just a created being. Anytime, God can use him to do the dirty works
para sa atin. Ano yan? Oh. Now, anong ginawa ni Samson? Punta siya. Kahanap kasi siya ng ano? Dito, pangalawang babae. Nakahanap siya ng pangalawang babae. Ang pangalan niya, si Delilah. Si Delilah. Delilah. Yaw, huwag kang ganyan, Lai. Ang bait naman ni Lai, ang bait naman niya. Oh, kita niyo yung buhaya doon sa ano, nilapa yung nag-alaga sa kanya. Nilapa niya. Ano bang utak ng crocodiles na yon, ng buayang yan? Ang utak niyan, ang paningin niyan sa'yo, karne. Carnivorous yan eh. Talagang lalapain ka niyan, kahit nga yung aso eh, pag hindi ka mag-iingat eh. Mabuti pa yung aso dahil talagang inalagaan mo. Oo, nakikinig sa'yo yan. Oo, ganun yan. Pero yung buhaya, pambihira. Pastor, ibig sabihin, Delilah, buhaya, ambot lang. So, ano nangyari? Pumunta siya doon sa Philistines, mga kapatid. At alam mo ginagawa niya sa mga Philistines? Nakita niya. Kasi ang mga Philistines, nagtataka na eh. Lakas ng taon yan. Where power came from? Bakit? Hindi ordinaryong tao. Lakas talaga niya eh. So, ito naman ng mga Philistines, naghahanap ng dahilan yan para malaman kung saan nagaling lakas. Kahanap lang ng okasyon sa magitan Delilah. Pagdating doon, ito naman si Samson, eh, kayabangan din niya. Bigyan ko kayo ng ano ha? Ng tigmok. Tigmok was Bisaya ba? Kung Tagalog pa. Ano yung Tagalog yung anong riddle? Bugtong. Binigyan ng bugtong ang mga Philistines. Oo. Binigyan ng bugtong. At ang bugtong sabi, ang bugtong, sabi niya, and he said unto them, out of the eater came forth meat, and out of the strong came forth sweetness. Marami ng bugtong na yun. Pag klase no? Oh, godly ko nag-ibig sabihin. Diyos din ang ibig niya sabihin kung saan ang galing lakas niya. Kaya dinaan niya sa bugtong. Out of the eater came forth meat. Out of the strong came from sweetness. Kaya, ang sabi diyan, sabi ng mga taga-Philistines, what is sweeter than honey? And what is stronger than lion? Alam niyo na, sabihin. Kaya daw, sa buhay natin, buhay spiritual natin, buhay ninyo, buhay natin, ano ang mas matamis pa sa buhay? Yan ang sabi ni King David. Sweeter than the honeycomb is the word of God. Pagdating sa strength, ano ang lakas? Di ba may binanggit doon sa Book of Psalm, ang Diyos ay ayaw niya na ang tao aasa sa lakas ng kabayo. Ayaw na ng tao, yung strength of the horse, wala yan sa harapan ng Diyos. Di ba? Sasakyan, pagdating sa sasakyan, horsepower ang pinag-uusapan. Bakit? Iba ang kabayo. Oo. Kung sa buhol pa, iba ang kabadyo. Naputig di tiyan. Puti daw ang tiyan. O, ganon sa buhol. Alam mo naman sa buhol sa amin. So, nagbigay si Samson ng bugtong. Kung kayang sagutin ng Philistine, maganda. Hindi sila masasaktan. Pero hindi. Ang Philistines, hindi kasi sila ligtas, kaya hindi nila maintindihan yan. Kaya anong ginawa ni Samson? Pumunta siya sa Askelon. Again, the Spirit of the Lord came upon him. And he went down to Askelon and slew 30 men of them. Grabe. Hindi alam ng mga Philistines kung saan talaga nanggaling lakas niya. Kaya ang ginawa niya, ginawa ng mga kalaban ni Samson, mga Philistine. Abay, nung makita na nung makita na yung babae doon, nung una, diretsohin na lang natin.
Nung dumating na si Laila sa buhay niya, ay Laila, di Laila. Oo, si Laila. Ba't Laila, Pastor, banggit mo, pabihira naman. Laila, dilima ka na naman. Oo. Nung dumating na si Delilah sa buhay niya, okay? Ito si Delilah, inutosan to ng mga Philistines. Imbestigahan mo kung saan talaga nanggaling yung lakas niya. Oo. Kasi ito naman si Delilah, punta kay Kining Samson, ito talaga nanggaling ang lakas mo. Ganon. Kasi pagdating sa jawbone o banas, talagang malakas kaya niya Ang leon, luray-luray nga niya Talagang ang lakas niya. Tapos ang mga Palestine, 1,000 men ang pinatay niya. Kasi nga nagalit siya dahil hindi nasagot yung tanong niya o yung bugtong niya O, nagalit siya doon. O, so ano nangyari? Dito na. Alam niyo, ang mananampalataya, ganun yan Maganda sa umpisa, pero pag hindi nag-ingat, malalaglag yan. Dito na, sabi niya. And he was sore athirst. Nauhaw siya, galing sa pakikipaglaban. And called on the Lord and said, Thou hast given this great deliverance into the hands of thy servant, and now shall I die for thirst, and fall into the hand of the uncircumcised? Nauhaw siya, and he asked the Lord a question na kailangang bigyan siya ng tubig dahil ayaw niyang papunta sa mga kalaban niya. Ayaw niyang matalo siya ba? Okay. And then what happened? But God clave on hollow place that was in the jaw. Kita niyo yung pangyarihan ng Diyos? Doon lang sa buto. Doon sa panga, sa buto na yon. Can you imagine? God gave him water to drink out of it. Ganyan, kung paano siya pinagpala. Nakita niyo ba kung paano siya pinagpala? Minsan, ang Diyos ganyan sa buhay ng isang mananampalataya. Paano ka pagpalain kahit pa wala ka ng kaalaman kung paano ka makawala sa problema. Parang ganun yan. Diba? Ganon siya. Ganon ang buhay natin. And yet, sa buhay ng isang mananampalataya, pag dumating at pumasok na si Delilah, in every man's success, there is always Delilah daw. In every man's failure, there is always also. Parang ganun. Puro talaga babae ang problema daw. Pag ma-failure ang lalaki. Kaya nga sabi ko sa Esther, daw So, kasi sabi nila. Kasi alam mo bakit? Mayroon ding mga greater character. May great characters din in the Bible. Kahit mga babae ginamit. Sinong judge na babae sa Bible? Nagkasamahan lang na naging judge din. Na babae. Deborah. Si Deborah. She was the judge. Pero hindi siya pinabayaan na siya lang mag-isa kikilos. Kaya andoon si Barak. Ganun yan. Para maging successful yung pagiging judge ni Deborah, ang Diyos nagtalaga din magkasama niya. Barak. Hindi si Barack Obama ha. Spelling tama naman Ang Barak, talagang Barak, Brad. Oo. Wala lang Obama. Now, I want you to learn something. Noong pumasok na sa eksena si Delilah, ito naman si Samson, hindi talaga nag-ingat. Yan ang problema. Klarong-klaro na inuutok na siya na nandoon na ang patibong, tama. Nagbulag-bulagan pa rin si Samson, Brad. Oo. Lapis blind talaga, no? alam niya na, kitang-kita niya na si Delilah mayroong
Mga patibong, inuutosan lang din ng Philistines saan galing ang lakas niya. Tanungin mo nga siya. Oh, tanungin mo siya. Siyempre, ayaw naman ni magsabi ni Samson. Oh, ayaw magsabi ni Samson, siyempre. Sabi niya, kahit patalian mo ako, ang buhok, ganito, ganyan, wala yan. Kaya ko pa rin, kaya ko tanggalin yan, kaya ko pa rin, mayroon pa rin akong lakas, ganito, ganyan. Oo. So, ito si babae, gumagamit na ng mga salita na alam mo yung mga lalaki, pag ang babae gumamit na ng mga, sister, no offense ha. Pag ang babae gumamit na ng mga salita na medyo aatakihin na ang puso mo. Oh. Oo. Right. Kahit hindi ka makapagpadala ng pera, maghanap ka talaga ng paraan na magbigay ng pera. Oh. Oh, ganun. Kasi tayo mga lalaki, ayaw natin ang babae umiyak. Ako, ganun ako eh. Pag nag-umpisa na medyo lumuha na yung asawa ko, Brad, talagang hindi ko kayang makita yung larawan ng aking mga anak na babae. Oh, sorry, larawan ng aking anak na babae. Baka sabihin ng asawa ko na kasi ko si Ban. Oo, ganun yun. Pagka ang babae na ang makita mong lumuluha o ganito ganyan, Brad, larawan ng ina mo yan eh. Oh, kaya mo bang tingnan ang nanay mo umiyak? Kaya mo bang tingnan ng kapatid mo umiyak? Kaya mo bang tingnan anak mong babae umiyak? Brad, pag ang babae na gumalaw-galaw ng ganyan, pang gusto. Kaya mo na yan. Ganun si Samson. Kahit mapapahamak na siya. Tingnan mo si Samson. Kinulit lang siya ni Delilah. Alam mo yung kinulit? Kinulit lang. Talaga naman, ay, you don't love me. You don't love me. Di ba sinabi dyan eh? Oh, sinabi dyan mga kapatid. Sabi mo, mahal mo ako. Oh, grabe no? Sabi mo, mahal mo ako. Nasa TikTok, marami yan. So, sabi mo, mahal mo ako. Eh, bakit ganito? Ayaw na tingnan kung ano, may problema ka ba rin o hindi. Ganun man yan. No? Siyempre, maisip mo rin, hindi mo nga alam kung anong nagdadaanan ko eh. Oh, pero ang tingin na sa'yo, talagang, alam mo yan, parang, talagang bibigay ka eh. Yan ang mahirap, no? Oh, siyempre, ayaw mo naman sakta ng asawa mo. Ganun man yan. Ayaw mo rin umiyak. Yan. O, kaya talagang ginagawa mo lahat kahit ikaw nahirapan na. Iyan sila pag nagdesisyon yan. At talagang iba ang desisyon natin kasi yung desisyon ng babae. Brad, naranasan mo yan, Brad? Umuwi lang tayo mamaya. Ganun. So, ang mga babae pag nagdesisyon, talagang alam mo na. Ikaw naman lalaki, siyempre, pag nasa department store, sabi yung nga dito, nakita ko sa TikTok, yung mag-asawa daw, masarap yung holding hands. Hawakan mo talagang kamay mo. Talagang maingit yung iba eh. Hawakan niya talaga ng kamay ng asawa niya. Mahigpit pa oh. Talagang, oh. Bakit? Kasi ang purpose ng lalaki, pag mayroon doon, hawakan mo, huwag mo pumunta doon. Kasi kagastos ka na eh. Oo, economical lang to purpose niyan. Sweet, but economical. Oo, ganon. Bakit? Hawak mo eh. Gusto mo eh. Alin mo pa eh. Para talagang pagbiting. Uy, Han, meron ditong sale. Huwag yan. Mahal yan. Dito tayo sa Frankfurtles. Oo. Mayroon doon. Mga anta. Ang mumura pa. Oh, bakit? Class A naman eh. Ganon. Economical ang purpose doon. Samson, wala mapagbigay. Sinabi niya ang lakas niya nanggaling sa buhok niya. Kamali pa nga siya. Alam mo, ang buhok ni Samson is just a token of the covenant of God. Palatandaan lang yun na nandoon ang pangako ng Diyos when God wanted Israelites to be delivered from the Philistines. A symbol of God that God gave always a victory sa buhay ni Samson.
Ganun lang yun. Hindi nangangahulugan na yung buhok niya mula doon ng kapangyarihan. Always, doon sa nababasa natin, the Spirit of the Lord, tandaan ninyo, the Spirit of the Lord, pumilo sa kanya, kaya nagkaroon siya ng kapangyarihan. And what happened to Samson? Sinabi niya, nagkamali pa siya ng pagmamayabang niya. No? Nagkamali siya. What a failure. What a failure. Kaya nangyari sa kanya? Ano nangyari sa kanya? Noong sinave na siya, ginupitan na siya, talaga nga naman, nawala ang kalakasan niya. Bakit? Ang pangako ng Diyos, ang sabi ng Diyos, nasa right ka. May nasa right bow ka. Dapat huwag mong babaliwalain yun. Pero dahil nakita ng Diyos na binaliwala na ni Samson, doon siya nagkasala. Ang kasalanan, mga kapatid, sa ayaw at sa hindi niyo gusto, meron at merong consequences yan. Yes. Right. Meron at merong consequences. Anong consequences? And he wished not that the Lord was departed from him. Kapatid, can you imagine? Bear with me. If the Lord, can you imagine? If the Lord's glory departed in this church, tell me what will happen. Oh. If the glory of God departed from you, me, you, all of us, if the Lord's glory departed, aalis. Brad, vulnerable ka sa atake ni Yawa. Oh, di ba sa Satanas tawag sa ating mga Bisaya, Yawa? Yawa ka. Oh. Brad, vulnerable ka sa atake ni Satanas pag nagkaganon. Tingnan mo. The Lord was departed from him. Kaya anong nangyari sa kanya nung wala siyang lakas? Sabi nila, Samson, andito na mga Philistines! Oh, tinali siya. Wala siyang lakas. Yung lakas niya na pang ganon ng mga leon, wala. Oh, nung tinali na siya, tinanggal pang mata. Can you imagine? Ganon ang inabot ng buhay na natanggal ang mata niya. Pinaglaruan, bakit? Mayroon dyan, bro! Mayroon dyan. Mayroon dyan eh. Tingnan mo, ang Diyos ng mga Pilistine, Dagon, no? Mayroon sinabi dyan, sport. Sport. Ang salitang sport, mga kapatid, ha? Isa ng sport, paglalaruan ka niyan eh. Ang sport, sabi ko, akala ko hindi mabanggit ang sport dito sa Bible. Mayroon din pala! Nabanggit! Oo! Ginawa siyang entertainment, brethren! Kasi malakas siya, di ba? Ganito ganun, kumuha siya ng malaking mga kahoy, tapos dinala na doon sa bundok, kaya tingnan natin lakas niya. Wala na nga talaga siyang lakas. Ginawa sa kanya, taga-giik na lang siya. Taga-giik, alam mo yung taga-giik? Wala. Para siyang, ano ba, yung baka na ginagiik ng mga trigo, ganito, ganyan. Ginawa siyang ganun. Pero brethren, kunti na lang. Nung na-realize ni Samson ang kanyang pagkakamali, and Samson called unto the Lord and said, O Lord God, remember me. I pray thee, and strengthen me. I pray thee. Only this once. Pagbigyan mo, last chance na lang, Lord, O God. Ito na lang, last na hiling ko sa iyo, O Lord. Siyempre, ang Diyos, alam niyo ang Diyos, ikaw na sutil na mananampalataya at isang hindi talaga mananampalataya, sa harapan ng Diyos, brad, pagdating ng judgment, abay, ang mata ng Diyos, nandoon pa rin yan sa anak niya. Di ba? Pag anak mo kahit sutil, kahit makasalanan, maawa ka pa din. Ang Diyos merciful, ang Diyos ay slow to anger,
Pagbibigyan ka din. Sasagutin ka din sa panalangin yan. Lalo na pag sincero ka. Lalo na pag sincere ka sa panalangin mo, God will answer you. Ang sabi niya, last na lang ito, O Lord, patawarin niyo po. Ito na lang last. That I shall avenge. Mayroong sinabi na, once avenge of the Philistines for my 2 eyes. Grabe. Ikaw daw, walang mata, brad, gano'n ka. Sinong kalaban ko? Suntok ka, gano'n. Hindi mo nakita eh. So, mayroon nga sa TikTok eh. Papaluin ka eh. Tapos yung sinusuot mo, yung ano lang eh, yung may boses eh. Tapos, gano'n ka, hirap kaya. Wala, mababangga ka o gano'n. Di ba? Ginawa kang entertainment because of your once sin committed before. Yan ang manghirap. Sabi niya, let me die with the pen. Tapos may nagsabi, yung pagkamatay daw ni Samson dyan, suicide daw. Suicide? Anong suicide sinasabi mo? How can you say that it was suicide? Alam niyo ang suicide ganito. Ang suicide, unang-una, hindi magsalita yan. Ang isang tao na gustong magpakamatay, hindi magsasabi yan na, magpakamatay na ako. Hoy, magpakamatay na ako ha. Hindi yan. Hindi yan magpakamatay. Hindi yan mag-suicide. Ang mag-suicide talaga, tahimik lang yan. Kasi distorted ng utak niya, ito ganyan. At lalo namang hindi na isali ang Diyos na gagawin yan. Kasi ang taong gustong mag-move on, kasama ang Diyos niyan sa desisyon niya. Tandaan niyo yan. Dito, may purpose. May purpose yung sinabi ni Samson. Once, Lord, bigyan pa ako, ibalik mo sa akin ang lakas. Oo. Minsan. Okay, ma. Oo. Let me die with this Philistine. Siyempre, ayaw ng Diyos na magpatuloy ka, na pinaglalaruan ka na. Lalo na sa buhay natin, ayaw ng Diyos na magpatuloy ka, na pinaglalaroan ka na ng demonyo, kukuhain ka na lang niya. Ang pangit lang dyan, kung sa anong paraan ka nadatnan ng Diyos, na anong klaseng pagkamatay meron ka. Yan ang mahirap. Dapat, pag ikaw ay bawian ng buhay, brethren, nandoon ka sa paglilingkod sa Panginoon. Hindi yung maabutan ka ng kamatayan mo, nandoon sa loob ng beer house. Okay? Kasi, sabi dun eh, once, as it is appointed unto man once to die, after this judgment. Ang lahat tayo may kanya-kanyang appointed time. Huwag na manawa ng kamatayan ng bawat isa sa atin. Minsan nasa loob ng hotel. Bakit? May ginawa palang problema eh. Minsan, mayroon siyang doon sa loob ng diskuhan. Ba't ano si pastor? Oo, nabaril oh. Mukha niya yan ah. Parang ganun ba? Minsan, ang kamatayan ng isa eh, nasa gitna ng kalsada, kalusog-lasog ang katawan. Bakit? Can you ask God? Bakit ganon ang ating kamatayan, brethren? Oh. Mayroong ganyan. Siguraduhin ninyo, ng kamatayan mo, nandoon ka sa paglilingkod sa Diyos. Amen. Yan ang maganda. Amen. Hindi yung katulad kay Samson, na naging sport siya. Brethren, ang buhay ni Samson, ito ang lesson makuha natin. Samson has full of God's promises. Parang ikaw, mayroong kang potential sa paglilingkod sa Panginoon. May potential ka na pwedeng gamitin ng Diyos sa pag-preach, sa pag-teach. Mayroong potential bawat isa sa atin. Tama? Parang judge lang din tayo eh. Sa pamilya, sa church, we are servant of God, we are servant through our family. Ganun yan. Si Samson, brethren, at some point in his life, kung sa buhay man natin, parang si Samson din. If not open, we sometimes blinded with fame, money, and talents. Nabubulagan tayo sa mga ganung bagay. We sometimes forget who gave us strength. We sometimes go with our own and not letting God to be part of our endeavors. That's why we are gone. Tama?
we forget the meaning of being humble before the Lord. So anong gagawin natin? When believers tends to go away or to backslide before the Lord, like Samson as he was overwhelmed with victories, rarely seen in the church, no more devotions, convictions of sin are or is bare. So, pag isang mananampalataya, pagdating sa kasalanan, ang conviction niya talagang wala na. Yan ang sign of backsliding. Brethren, realize, renew, and revive from backsliding, and the God of heaven answer. Ito, tayo sa last, Jeremiah chapter 2:19. Tingnan mo backsliding na word. Thine own wickedness shall correct thee, and thy backsliding shall reprove thee. Know therefore and see that it is an evil thing and bitter that thou hast forsaken the Lord thy God, and that my fear is not in thee, saith the Lord God. Minsan, ang backsliding sa buhay ng isang mananampalataya, from the life of Samson, when ang unang lakad niya maganda, pero at some point in his life, ay talagang nag-backslide siya. Ang picture niyan, mga kapatid, ay mga mananampalataya. Oh, Brad, di ka naman nag-backslide. No. Ha? Mga kapatid, tama na Brad, lagay mo na sa okay lang yan. Ang backsliding, mga kapatid, mananampalataya na siya. Mananampalataya ay masang mananampalataya, nag-backslide lang. Ang gamot dyan, bumalik ka lang. Amen. Yun naman yun eh. Ang tawag niyan, restoration, revival. Amen. Ha? Para bang namatay ka ba, revive natin. Oo. Ganun ba? Restore natin. Ganun lang. Wag na tayo mag-condemn bawat isa. Pastor, nakasala ako. Lord, nakasala ako. Renew and renew your life through the Holy Spirit. Kaya naman ang renewal. Revive us again. Kapatid, kung hindi man katulad ni Samson ang buhay mo, amen yan. Pero kung naging katulad ka ng buhay ni Samson, brethren, ganda sa umpisa, dadaan. Mahirap pa naman, pagka nag-backslide ka, ang hirap bumalik, bret. Ang hirap bumangon. Kanya ang mananampalataya pag nag-backslide. Minsan, nandun sa dulo, may tahimik na. Kasi may kasalanan kasi siya binibaby niya eh. Hanggang sa lumayo na, hindi mo na makita sa church, hanggang ngayon na. Lubog sa kumunoy. Amen ho ba? Amen. That is the lesson we learn from the life of Samson, brethren. I hope you learned something today. Let us stand and let us pray. Our Heavenly Father, once again, Lord, we thank you, God, for thy words today. Salamat, Panginoon. Sa buhay din ni Samson, Panginoon naman ko, na nakuhaan namin ang leksyon. Minsan man, kami, katulad ni Samson, maganda ang umpisa. Maganda man naman po ang unang lakad, O Diyos. Sa kung anong dahilan, O God, kami po ay na-deceive sa mga kilos ng kalaban. Kaya kami ay hindi nagtagumpay sa buhay namin. Lord, bigyan niyo po kami ng pagkakataon Yes. na maituwid ang aming mga sarili, hindi sa pamagitan namin, but sa pamagitan niyo po, O God. Yes. Sa pamagitan ng banal na Espiritu na magpapalakas sa amin, Yes. na siyang magabay sa amin sa bawat isa, sa mga mananampalataya, sa church mo, O God. Through the Holy Spirit na nandito po sa amin, that dwelleth in us, we are praying, O Lord, give us a time to recover, O God. Revive us always, O Lord. Yes. Renew our heart. Yes. Tulungan niyo po kami, O God. Have mercy on us, O Lord. Yes. Mahabag po kayo sa amin. We are just sinners saved by grace. Yes. Our strength came from you, O God. Ikaw po ang nagbigay nito. Pagpalain niyo po ang bawat isa. Pagpalain niyo po kami lahat. Tulungan niyo po kami sa aming mga pinagdadaanan. Yes. Strengthen our heart, strengthen our faith before Thee, O God. Panginoon, pagpalain niyo po ang aking mga kapatiran, ang aming mga kapatiran. Maraming salamat sa kanila. Nawa
Buuin mo mga puso nila maging kaparte ng inyong iglesia. Yes. Magiging kaparte ng simbahan ito, Panginoon. Maging kaparte sa bawat isa namin, O God, na mairaos namin, O God, iyong gawain, Panginoon. Wala nang ibang gagamitin, pero kami lamang, Panginoon. Pagpalain niyo po kami ang strength. All these things we thank you and we praise your name, in the name of Jesus Christ, our Lord and personal Savior. Amen. Amen. To God be the glory, great things He hath done. So lovely the world that He gave us His Son, who yielded His life as atonement for sin, and opened the life gate that all may go in. Praise the Lord, praise the Lord, let the earth hear His voice. Praise the Lord, let the people rejoice. Oh, come to the Father, to Jesus the Son, and give Him the glory, great things He hath done. Sinong nasa listahan, bro? Tayo manatiling muna tayo. Panginoon, maraming salamat, Panginoon, Yes, Lord. sa araw na ito, Panginoon. Successful po ang aming gawain, Panginoon. Ikaw po ang nanguna sa aming pagbiyahe papunta dito, Panginoon. At sabi buong mag-service sa hapon, Panginoon. Maraming salamat po sa pusot namin, Panginoon. Kami nagtipon-tipon ulit po, Panginoon. At sa wala po nandito po, Panginoon, ikaw po ang mag-guide sa kanila, Panginoon. I-remind po pa by next week, Panginoon. Makaatid po sila, Panginoon. Yes, At sa Lord. mga kasamahan, Panginoon, na mayroong masamang pakiramdam, Panginoon, pagilingin po sila po, Panginoon. Yes. Maraming salamat po, Panginoon. At sa bawat kanya, Panginoon, nagtayo sa pulpito, Panginoon, simula kay Brother Ronald, Panginoon, kay Pastor, Panginoon, sa lahat po nandito, Panginoon. Maraming salamat, Panginoon. At madala Yes. po namin, Panginoon, bawat isa, at may share po sa sa pamilya namin, Panginoon, at sa mga kasamahan naming mga trabaho, Panginoon. Maraming salamat po, Panginoon. At sa pagkain, Panginoon, maraming salamat, Panginoon, sa paghahanda at sa pagluto, Panginoon. At sa aming biyaheng pauwi, ikaw rin po ang manguna at mag-drive po sa aming biyaheng pauwi, Panginoon. Maraming salamat, Panginoon, sa araw na ito. In Jesus' name we pray. Amen. Bro. Ano nangyari doon sa... Kinausap natin.